ay nilagay namin ang mga alimango sa plastic. Ngayon, ang malamig na ang mga alimango na galing sa cooler ang sisimula naming hihimayin. Mas madali kasing himayin ang bawat parte ng alimasag kapag ito ay malamig para maiwasan ang pagkadurog ng mga laman. Siyempre, present pa rin ang pictorial namin. Strike a pose, girl! Come on! Hey! Kailangan putol-putulin namin ang bawat parte ng alimasag tulad ng sipit, galamay, at buong katawan nito para ready nang himayin ang laman ng mga ito mamaya. Yung hinihimay namin ng mga alimasag, frozen sila. Kasi kung hindi sila frozen, kung yung pinasok namin, yun din yung himay namin, basag talaga, as in kalat yung laman niya. Tandaan mga katropang day off na dapat doble ang ingat mo sa paghihimay ng alimasag para hindi matusok ang inyong mga kamay sa mga galamay nito. May ano din masakit din sa kamay, lalo yung may mga tusok-tusok doon. Hindi mo iwasan, no? Oo. Madali lang yung hiwalay mo yung mga parts niya. Yung malalaki, madali lang, no? Yung maliit, ang hirap. Nasisira siya, no? Sunod naman namin gagawin ay ang pagtatanggal ng laman ng alimasag. Ganun, para mo siyang babalatan. No? Napakaliit, so kailangan ang magtrabaho dito, matyaga talaga. Mahilig bumutingting, matyaga, at mataba. Grabe, hindi ako pwede rito magtrabaho. Tinatawag nilang jumbo ay yung binibenta bilang pang-export sa ibang bansa. Medyo may kamahalan daw ang presyo nito kumpara sa ibang parts ng alimasag. Tama ka dyan, Isabel. Yun namang ibang parts ng katawan ng alimasag na tinatawag nilang special ay binibenta rin sa mga supermarket sa mall o maging sa palengke man dito sa Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, noong 2001 ang panguhuli at pag-aalaga ng mga alimasag ay nagkaroon ng malaking parte sa fisheries production ng ating bansa. Umusbong ang panguhuli ng mga ito sa 36,973 tons or 1.89% na overall total sa ating marine production at malaki ang naitulong sa paglago ng ating economy. Pag nakuha mo na yung mga meat, parang gusto mo kumuha ng rice, kainin mo, yun yung madaling kainin. Ang sarap papakin. Siguro kung trabador ako dyan, taas ng cholesterol ko. Ganito na lang. Pag kunwari kasi yung mga ganito, hindi mo maiwasang maantok, di ba? Ang gawin mo, ganito. Nakakainip, nakakangawit yung kamay mo, tapos maghapon ka pang, kung nakatayo, tayo o upo, nakakangawit pa rin siya, no? Dapat may patience ka talaga eh. Kasi kung hindi, ewan ko, di ba, mamadaliin mo na lang, ipapress mo na, lalabas na yun. Matyaga talaga. Grabe. Eto naman yung finished products na nagawa namin, no? Grabe, kapagod din, ha, May? Kailangan mo talaga ng matyagang katangian na matyaga ka talaga. Mabusisi siya. Dapat nakapokus. Eto na at ready na ang mga nahimay naming laman ng alimasag para sa packaging. At alam nyo ba mga ka-day off na binabiyahe pa ito sa Cebu para sa final na packaging nito? By color bang gusto mo o by height? Amazing. Sa loob ng buong araw ng panguhuli, paghihimay, at ang pagpapackaging, natapos din ang isa na namang napaka-challenging at hindi malilimutang karanasan dahil nagawa namin ang 100% ang lahat ng task kahit magbuwis man kami ng buhay ni May. You are correct, Isabel. Kahit mahirap, masarap naman ang pakiramdam ng ating mga nagawa. Sarap! Paying kanin, please.